Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoon Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Magandang gabi mga kapatid. Gabi, Father. Nasa ikawalong gabi na tayo sa ating pasyam. 2 araw na lang, Pasko na. Mga minamahal na kapatid, tayo ngayon natitipon bilang isang sambayanan na nagpupuri at nagpapasalamat sa Diyos. Habang papalapit tayo sa pagdiriwang ng kaarawan ng tagapagligtas, makita nawa natin ang kagandahang loob ng Diyos sa ating buhay. Mandamanawa nating tayo rin ay mahalaga para sa Diyos tulad ni Juan na magiging tagapagpakilala kay Jesus. Maging tayo man ay mayroong natatanging misyon sa buhay, ang tanggapin ang Panginoon at ipamalita sa iba ang kanyang kagandahang loob. Sa pagpapatuloy ng ating pagdiriwang, hilingin natin na maitulad natin ang ating mga kalooban ayon sa kalooban ng Diyos, kasama ni Maria na ating ina. Bago tayo magpatuloy mga kapatid, aminin muna natin ang ating mga kasalanan at pagkukulang upang tayo maging mas marapat sa ating gaganaping banal na pagdiriwang. At tayo magsisisi. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo na makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ngayong malapit na ang Pasko ng pagsilang ng iyong anak, kaming mga lingkod mong hindi karapat-dapat ay tangkilikin nawa sa pag-ibig ng iyong salita na nagkatawang tao sa sinapupunan ng mahal na Birhen at nananahan sa aming piling kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Malakiyas. Narito ang pahayag ng makapangyarihang Panginoon. Ipadadala ko ang aking sugo upang ihanda ang daraanan ko. At ang Panginoon na inyong hinahanap ay biglang darating sa kanyang templo. Darating ang pinakahihintay ninyong sugo at ipahahayag ang aking tipan. Ngunit sino ang makatatagal pagdating ng araw na iyon? Sino ang makahaharap pag siya'y napakita na? Siya'y parang apoy na nagpapadalisay sa bakal at parang matapang na sabon. Darating siya parang humatol at dadalisayin niya ang mga saserdote tulad ng pagdalisay sa pilak at ginto. Sa gayon, magiging karapat-dapat silang maghandog sa Panginoon. At ang mga handog na dadalhin ng mga taga-Huda at Jerusalem ay magiging kalugod-lugod sa Kanya tulad ng dati. Ngunit bago dumating ang nakahihindik na araw ng Panginoon, isusugo ko sa inyo si Propeta Elias. Muling magkakalapit ang loob ng mga ama't mga anak. Kung hindi, mapipilitan akong pumaryan at wasakin ang inyong bayan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang kalooban mo'y ituro, O Diyos. Ituro mo sana sa aba mong lingkod. Ayon sa matuwid, ako ay turuan. Ituro mo poon ang katotohanan. Mabuti ang poon at makatarungan sa mga salari, guro at patnubay. Sa mababang loob, siya yaong gabay at nagtuturo ng kanyang kalooban. Tapat ang pag-ibig, siyang umaakay.
sa tumatalima sa utos at tipan. Sa tumatalima, siya'y kaibigan at tagapagturo ng banal na tipan. Harit batong panulukang saliga ng sambayanan, halina't kami idangal. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Dumating ang oras ng panganganak ni Elizabeth at nagluwal siya ng isang sanggol na lalaki. Nabalitaan ng kanyang mga kapitbahay at mga kamag-anak na siya'y pinagpala ng Panginoon at nakigalak sila sa kanya. Nang ikawalong araw, dumalo sila sa pagtutuli ng sanggol. Sakariya sana ang ipapangalan sa kanya gaya ng kanyang ama. Ngunit sinabi ng kanyang ina, hindi, Juan ang ipapangalan sa kanya. Subalit wala isa man sa iyong mga kamag-anak ang may ganyang pangalan. Wika nila. Kaya't hinudyatan nila ang kanyang ama at tinanong kung ano ang ibig niyang itawag sa sanggol. Humingi siya ng masusulatan at sumulat ng ganito, Juan ang kanyang pangalan. At namangha silang lahat pagkadakay nakapagsalita siya at nagpuri sa Diyos. Natakot ang lahat ng kanilang kapitbahay, anupat naging usap-usapan sa buong kabuluran ang ng Hudeya ang mga bagay na ito. Pinakaisip-isip ito ng lahat ng nakaalam at ang kanilang tanong, magiging ano nga kaya ang batang ito? Sapagat maliwanag na sumasa kanya ang Panginoon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Gumawi na ba sa inyong kaisipan, lalo na yung mga magulang na naririto at yung mga iba pa na naka-witness halimbawa ng binyag o ng pagkakapanganak ng isang sanggol? Napagawi ba sa inyong kaisipan
ang tinanong ng mga tao, lalo na yung mga magulang, kapag kasilang ninyo ng inyong sanggol, meron bang nagtanong sa inyo na kung ano magiging ano kaya sa batang isinilang nyo? Ano kaya ang magiging sa batang ito na isinilang nyo? Wala siguro, bibihira po magtatanong ng ganon. Ano kaya ang kinabukasan nitong batang ito? Siguro, madalas sasabihin na lang, kung mapapasok man sa isip niyo yun, siguro sabihin niya lang, que sera, sera. Que sera, sera. Whatever will be, will be. No? Tulad ng tanong ni Doris Day, when I was just a little girl, I asked my mother, what shall I be? Shall I be pretty? Shall I be rich? But mom says to me, que sera, sera. Bahala na kumbaga kung anong mangyari sa iyo. Whatever will be, will be. Bihira po nagtatanong ng ganyan sa mga magulang. Anong magiging sa anak kong ito? Pero kung meron man sigurong sasagi sa isip natin gano'n, mangangarap kayo sigurado. At yung papangarap ninyo, mabubuhay siyang maayos, palalakihin namin siyang maayos, at baka, halimbawa, kung ang tatay ay isang doktor, sabihin niya, magiging doktor yan. At kung ang nanay naman ay isang teacher, magiging teacher yan. O kung ano man ang paborito niyong ambisyon sa buhay. Pero bahala siyempre ang bata kung magugustuhan niya yon. So that means, gagabayan niyo siya patungo doon kung ano man ang kanyang hilig. At ganoon po ang karaniwan nangyayari. Pero itong si Juan, magtatanong-tanong ang mga kapitbahay, ang mga taong naka-witness, magiging ano nga kaya ang batang ito? Alam ni tatay ni Juan, si Zacarias, kung anong magiging sa kanyang anak, sapagkat siya ay tinakda ng Diyos sa pamamagitan ng anghel na nagpakita sa kanya nung siya'y nasa templo at nag-iinsenso doon sa kabanal-banalang, the holiest of holy, doon sa templo. Nang magpakita si Anghel Gabriel, Arkanghel. Sana nga lahat ng tao alam ang kinabukasan. Marami rin po dyan sa kalsada. Kung makikita ninyo, ako minsan nag-oobserba, may pamilya na saan nakatira? Sa kalsada. Pero nagkakaroon pa sila ng sanggol. Ano kaya yun, no? May mga sanggol din sila. Tapos ano kaya kahinat na nung kanilang sanggol? Ano mangyayari kaya doon? Yun na naitatanong ko kung minsan, no? Siguro kadalasan sa kanila, sa mga anak nila, hindi tumatagal, magkakasakit, expose sa lahat ng elemento, expose sa lahat ng bakterya, ng mga virus. At ududa ako kung napapabakunahan. Kaya hindi magtatagal, namamatay, kawawa naman. Pero sabi ng nanay siguro, magulang, kaya sera-sera, bahala ang Diyos sa kanya. Kahit yun na nga, bahala si God doon sa bata, walang kinabukasan. Naalala ko ito, pabuti na lang, sabi ko, natanong ko yung nanay ko, una, paano niyo ko pinangalanan? Bakit Danilo naging pangalan ko? Hindi sila nagbigay, sabi niya. Kasi nagtatanong na yung nurse, sabi, kung ano ipapakalan sa'yo para marehistro na sa City Hall, dito po sa Manila. Nagmamadali na. Di wala kami masabing pangalan. Wala yung papa mo. Ako lang nandito. Wala ang nakahandang pangalan. Kala namin babae. Kasi dalawang sunod na babae ang sinundan ko. Kaya wala silang nakahandang pangalan. O sige, sabi ng nurse, ako na ho, bahala. Imagine, pinangalanan akong Danilo. At tinanong ko, saan kinuha ng nurse yung pangalan na yun? Yun ang pangalan ng boyfriend daw niya. Ang bihira, sabi. Chamba lang. Ayun, yung ganun po nangyari sa pangalan ko. Pero yun ang origin, yun ang history ng pangalan ko. Pero yung bukasyon, ito, yung bukasyon,
Hindi ko akalain, mga ilang taon bago mamatay ang nanay ko, walang taon, buwan lang, buwan. Kasi namatay ang tatay ko, pagkatapos ng 5 buwan, namatay naman ang nanay ko. Sa kalungkutan niya, lagi akong nandoon sa bahay namin. Taga Novaliches po kami. Malapit, sapagkat ako'y assign noon sa Tandansora, sa seminaryo. Every Sunday, na umuwi ako para to comfort her. Sapagkat namatay, nagluluksa. 5 buwan pa lang. O wala pa 5 buwan. 5 buwan siya nang mamatay ang pagkatapos ng pagkamatay ng tatay ko. So, ina-comfort ko siya. At nagtatanong ako para malibang siya ng history nila. Paano ka niligawan? Paano kayo paano kayo nagsimula ng buhay? Tapos, hanggang sa makarating na, alam mo boy ang tawag sa akin. Alam mo boy, nung nandito yung lolo mo noon, madalas umuwi, taga Bulinaw po yung lolo ko, tatay ng tatay ko. Namamasyal dito sa Manila. At pag nasa Manila, sa amin tumutuloy. Sabi niya, tuwing pupunta dito, talagang hindi pwedeng hindi pupunta ng Quiapo. Nagsisimba ng Quiapo yun, araw-araw. Gulat ako. At alam mo, sabi niya, nung maliit ka pa, baby ka pa, kinuha ka sa akin, itinaas ka. At sinabi, ang batang ito magiging pari. Naging biktima ako ng propesiya. Parang si Zacarias, alam na ang mangyayari sa buhay ng kanyang anak. At ganoon din ang aking lolo pala, nagpropesiya. Kaya pala, sabi ko, pagka-graduate ko ng elementary, ganoon na lang ang tulak niyo sa akin pumasok sa seminaryo. Ayun. Inattract ako, inakit ako ng aking pinsan noon. Pinsan kong Kuya Ruben, na nag-aaral sa San Carlos, nakasutana. Yun ay pribatikan pa po. Hindi pwedeng lumabas ang seminarista o ang pari na hindi nakasutana. At dadalaw siya sa amin diyan sa Galas. Mula sa Guadalupe, pupunta sa amin sa Galas. Nakasutana, sumasakay lang ng jeep. Wow, sabi ko, parang gusto ko yan. Nagustuhan ko nga. So, pinapaakit lang pala ako. At pinapasok ako seminaryo. Hindi ko akalain na ako'y naging may propesiya ang aking lolo. Hindi ko akalain na siya pala ay may bukasyon. Sabi ng tatay ko, alam mo, yung tatay ko, yung lolo mo, gustong magpari noon yan. Gulat ko. At yung tatay ko rin pala, gustong magpari. No? Kaya lang hindi sila natuloy-tuloy. Ako natuluyan. Ako ang isinalang. Nagustuhan ko naman. Natupad naman ang propesiya. Natupad ang kanilang pangarap. So yung palang maliit pa lang ako, nangangarap na silang ganon. Itong batang ito, sabi ng lolo ko, magpapari ito. Natuloy. Kahit ngayon ay narito ako. Pasalamat din po ako. No? Natagpuan ko ang aking bukasyon. Nagpawindang-windang muna eh. Hindi ako nagtagal seminaryo, lumabas ako eh. Tapos muna sa labas. Nagtapos muna ng pag-aaral sa labas hanggang sa nadagit na naman ako ni Lord para bumalik sa seminaryo. Kaya ganun po, may bukasyon ang tao. Saan malaman din natin? Paano nating malalaman kung anong bukasyon? Pag sinabing bukasyon, meron siyang misyon. Magpari, mag-asawa, magmadre, maging single, forever. Habang buhay, ayun po. Yun ang mga vocation ng tao. Kalimitan, kakaunti lang talaga ang napupuntang magbukasyon sa pagpapari. Ang mag-serve kay Lord at bigay ang kanilang buhay, buong buhay kay Lord. Katulad ng ginawa ni John the Baptist. Kaunti lang yon. Mas marami, sabi nga, the road less taken yon, ang bukasyong pagpapare. But yung kadalasang tinitake na road ng common tao ay ang pag-aasawa. Pero sa pag-aasawa, bukasyon din po yan, dapat ingatan din natin ng yung mga anak ay bibigyan ng direksyon sa buhay kung ano man ang kanilang gusto. Kung hindi man nila malaman kung ano ang kanilang bukasyon, sabi nga, paghanap tayo ng signs. Minsan hindi nila alam kung anong ambisyon nila sa buhay, tulungan din sila.
magtulungan. Anak, magaling ka sa mathematics. Kung mga gano'n, no? Hilig mo bang mag-engineer? Mga gano'n, no? Anak, palasimba ka. Gusto mo magpare? Ganun ba? Kaya yun, naakit din namin itong mga altar boys dito eh. No? Dahil sila'y lagi na lang nasa simbahan. Kaya tulungan natin ang bawat isa. Humingi tayo ng sign kay Lord. Kung anong gusto sa ating mga kabataan. O kung yung mga kabataan mismo, tulungan sila mag-discern kung anong gusto nila sa buhay nila. At higit sa lahat, makilahok sila sa pagsisimba. Makilahok sila sa simbahan para hindi sila maligaw ng landas. Makilahok sila, maging makadiyos sila para hindi maligaw na kung saan-saan mawiwindang ang kanilang buhay. Kaya po, at maging mabuting Kristiyano. That's the least na magagawa niya isang magulang. Ang gawing Kristiyano ang kanyang anak. Mula sa simula, mula nang siya ibinyagan, hanggang sa lumaki, hanggang sa mag-aasawa, at kahit may asawa na kuminsan. Ayun ang kanilang bukasyon. At yun, matulad tayo kay Juan Bautista. Tuwan-tuwa, napakanta siya. Nung magtapos siya mapipi, napakanta siya ng Benedictus, ang tawag. Kung Mama Mary, Magnificat, my soul magnifies the Lord. Kito naman kay Zacarias ay Benedictus. My soul, bless the Lord, O my soul. Bless the Lord. Tinuro niya ang kanyang anak, you, my child, shall be called the prophet of the Most High. For you will go before the Lord to prepare His way, to give His people knowledge of salvation by the forgiveness of their sins. Nakita niya ang bukasyon niya, tinuro ang bukasyon niya, tinulungan siya ng magulang niya, at narating niya ang kanyang misyon sa buhay. At yun ang hinihiling din po ni God sa bawat isa sa atin mula sa ating pagsilang. Amen. Ialay natin ang ating mga panalangin kay Lord. Habang papalapit na ang ating pinaghihintay, dumulog tayo sa ating Ama upang tulungan niya tayong panatilihin ang ating mga pusong matagal na nating sinikap ay ihanda para sa Kanyang pagdating. Ating itutugon, Ama, panatilihin mo ang aming Ama, panatilihin mo ang aming puso. Maipakita nawa ng mga pinuno ng simbahan at ng pamahalaan ang kagandahan loob ng Diyos sa pamamagitan ng kanilang tapat na paglilingkod sa bayan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, panatilihin mo ang iyong bayan. Pahalagahan nawa namin ang aming pagiging Kristiyano at isabuhay ang mga pangakong nakapaloob sa binyag na aming tinanggap sa simbahan. Panginoon, ipadamo ang iyong kagandahang loob. Sa diwa ng kamahal-mahalang puso ni Jesus at kalinis-linisang puso ni Maria, matuto nawang magdamayan ng mga pamayanan upang kami lumago sa kapayapaan at kagalakan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, ipadamo mo ang iyong kagandahang loob. Matuto nawa kaming lumingap sa nakakatanda, mga may sakit, mga nangungulila, at mga biktima ng kalamidad. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, ipadama mo ang iyong kagandahang loob. Biyayaan nawa kami ng Panginoon ng isang masaganang ani. Iadya kami sa mga bagyo at kalamidad. Alang-alang sa kapakanan ng aming pamilya at aming kapwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, ipadama mo ang iyong kagandahang loob. Tahimik nating idalangin ang ating mga sariling kahilingan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, ipadama mo ang iyong kagandahang loob. Panginoong Diyos, tunghayan mo ang iyong bayan.
Magsikap nawa kaming sundin ang iyong kalooban. Hiling namin ito sa pamagitan ng Jesucristong anak mo, kasama ng Espiritu Santo, Diyos ngayon at magpakailanman. Amen. Manalangin kayo mga kapatid, upang ating alay ay kalugdan ng Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurinya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain ito na nagdudulot sa amin ng ganap na pangamba sa iyong kadakilaan, ay maging lubos nawang pakikipagkasundo namin sa iyo, upang may pagdiwang namin ng may dalisay na loob ang pinagbuhatan ng aming manunubos, na mamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Taas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Tinaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat at matuwid na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay pinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinanabikan ng mahal na birheng Kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay inihalahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag.
ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsisilang, kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaysa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyong walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukalanta ng kabanalan, kaya sa pamagitan ng iyong Espiritu, gay mong banal ang makaloob na ito pang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesus Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan ng tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati yun, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inibot ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin itong kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugong ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Ganyan ito sa pag-alala sa akin." Pagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya naalay namin siyang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasama namin kami magsasalo-salo sa katawan tugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco, ang aming Papa, ni Jose, ang aming obispo at ang tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga namatay. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan pangitapatin kaming lahat na nato ngayong gabi na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, ina ng Diyos, kaysa ng mga apostol, kaysa ni San Jose, ang kanyang kabiyak, ang mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan,
kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin na galing na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, pahayag natin na may lakas loob. Sumasalangin ka, sambahin Hinihiling namin kami, Diyos, sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan ng araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng mga kapahamakan, samantalang aming dinadakilang papabalik ng tagapagligtas naming ang Hesus Kristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, wag aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan tayo at manghangad ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Peace. Peace.
Narito ang ating tagapagligtas, ang ating kapatid, ang ating Panginoong, nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayo na anyahan na tatanggap sa Kanya. Panginoon, hindi di ako ako karapat-dapat karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa piging na banal at pagkalooban mo ng iyong kapayapaan upang kami makapaghintay at makasalubong ng may liwanag na may ilawang nagdiringas para sa pagdating ng pinakamamahal mong anak na namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo mo muna ang lahat. Mga pabatid, una, patuloy po ang ating pangangalap ng tulong pinansyal o donasyon para sa 50 million for San Vicente, proyektong pagkukumpuni at pagsasaayos ng San Vicente de Paul Church. Kaugnay nito, tayo po ay magsasagawa ng second collection. Kami po ay kumakatok sa inyong mga puso para sa inyong tulong pinansyal. Pangalawa, magpapatuloy po ang ating sinimulang simbang gabi tuwing ika-8 ng gabi dito sa ating dambana hanggang sa ika-23 ng Disyembre. Ang ating Misa de Gallo ay sa ganap na ika-4 ng umaga dito sa ating dambana at Paco Park Chapel. Sa mga nais pong magpamisa, mangyaring makipag-ugnayan sa opisina ng ating parokya. Pangatlo, ang ating pong mga misa sa ika-24 ng Disyembre ay ang mga sumusunod. Misa ng linggo sa ating dambana sa ika-8 kalahati at ika-10 ng umaga. Ang mga misa sa Bispiras ay sa ika-7 at ika-9 ng gabi. Misa ng linggo sa Paco Park Chapel sa ika-10 at ika-11 ng umaga. Ang misa sa Bispiras ay sa ika-8 ng gabi. Pang-apat, sa araw ng Pasko, ika-25 ng Disyembre, ang ating mga misa ay ang mga sumusunod. Sa ating dambana, alas 8:30 at alas 10 ng umaga at alas 5 ng hapon. Sa Paco Park Chapel, alas 10 at alas 11 ng umaga at alas 5 ng hapon. Pinaalalahanan po ang lahat na may ilang pagbabago po sa schedule ng ating mga misa hanggang sa ika-1 ng Enero 2024. Mangyaring tignan ng tarpaulin na nasa bulletin board sa harapan ng simbahan para sa inyong gabay o i-follow ang FB page ng ating parokya. Panglima, maglalathala po ng souvenir program ang ating parokya. Inaanyayahan po ang mga nais magpa-advertise ng mga kumpanya, pamilya at individual. Para sa iba pang detalye, mangyaring magtungo lamang po sa opisina ng ating parokya. Maraming salamat po sa inyong lahat. Lubos na gumagalang, Reverendo Father Joel L. Rascuber, CM, Rektor at Kura Paroko. Sumainyo, Panginoon, At sumayo rin. magsiyuko kayo habang ginagawad ang pagbabasbas. Ang makapangyarihang Diyos Ama, ng bugtong na anak na naparito na noon at hinihintay nating bumalik ngayon, ay siya nawang magpabanal sa inyo pakundangan sa liwanag ng kanyang pagdating at siya rin nawang pumuspos sa inyo ng pagpapala ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Patatagin nawa niya kayo sa pananampalataya, paligayahin sa pag-asa at pakilusin sa pag-ibig na puspos ng sigla ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Kayong nagagalak sa pagdating ng nakatawang taong manunubos, ay puspusin nawa niya ng gantimpalang buhay na di matatapos kapag siya dumating ng may kadakilaang lubos, magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos na Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Hayain na ang ating misa, humayo kayong taglayang kapayapaan upang ang Pangino'y mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos. Magandang gabi po at maraming salamat sa inyong lahat.